Cousins now, si Ate Irene, Ate Chi. Malalaki ang building dito. Ay sa Sukwakip, kung saan makikita nyo yung Grocery stores. For example, yung Kabayan Fresh. Hi guys, welcome back on my channel. I'm Brian from the Philippines but currently living and working here in Switzerland. I'm not sure kung nakikita nyo ako. But anyway, for today's video, I'm excited because I'll be going back to the Philippines. But I'll be having a quick layover in Doha, Qatar. So, ayun na nga pala yung plane ko. So, samahan nyo. Kikitain ko nga pala yung mga pinsan ko dito. Pinsan ko doon and let's see. Hi guys, so after hours of traveling, I'm officially here in Qatar. So, yung flight ko is around 6 hours. Roughly 6 hours from Geneva to Doha. Actually, napag-isipan ko nga mag-travel dito kasi nandito yung mga pinsan ko. Kikitain ko sila. And then, I'll try to explore kasi nung last time kong pumunta dito is Ramadan. So, wala masyadong open. I have a Philippine passport, of course. And ang kinailangan ko lang is mag-apply dun sa Haya portal nila. Nagbayad lang ako around less than 2,000 pesos para makuha yung visa. Actually, ginawa ko na yun dun dati. May option ata na pwede kang sponsor ni Qatar Airways, especially kapag yun yung sinakyan mo papunta dito or yung layover mo kasi pinapromote nila yung tourism nila. However, parang applicable lang siya if magsistay ka dito within 24 hours. And since I am staying here for more than 24 hours, para mga 48 hours ako, 2 days ako nandito. So, nagbayad na lang ako ng hotel ko plus yung visa. So, magkano lang naman yung visa? So, below 2,000 nga. And then, ito yung hotel na binook ko. So, malapit lang ako ng Souk. Kasi yun yung tindahan ng mga jewelries or gold dito. Baka may makita tayong mura. Plus, like 15 minutes drive lang siya from the airport. By the way, kanina naging smooth naman lahat. Yung pagdating ko dito, medyo mahaba lang yung pila dun sa mga immigration. Pas mo ng airport nila actually is may mga sasalubong na sa yung punta ka dun sa bandang taxi, papunta dun sa taxi. Very honest sila dito, flat rate, very regulated yung kanilang system. So, sakay ka lang, nag-accept sila ng card. Ang binayaran ko dito mga around 700 pesos papunta dito. So, not bad. I mean, ganun talaga yung rate. Hindi naman siya nagbabago. Bawal, alam ko noon, sinubukan ko mag-Uber. Pero hindi pwedeng Uber dito. So, may specific airport transfer or airport taxi lang sila. Pero if nasa loob ka na ng Qatar, pwede ka na mag-Uber. So, anyway, it's currently around past 12 na, 12:30 ata. And so guys, good morning. Nag-order lang ako sa Talabat. So yun yung food delivery service dito sa Qatar. So good morning pala. And lumabas ako kanina, sobrang init, like 38 degrees. So galing kasi akong Europe, so medyo naninibago pa ako. But anyway, nag-order lang ako dun sa food delivery app nila. Madali lang naman mag-sign in. So nag-order ako ng mixed meat grill sa Turkish restaurant. So, lunch ko na din to actually. And masyadong busy mga alam. Hi vlog. Guys. Masyadong kami guys. Hi guys, so we're currently at Fudo. I'm with my cousins now, si Ate Irene, Ate Chiring, Ate Janine, and Ate Marms. So ayan, so nag-work sila dito sa may Doha, Qatar. Mag-vlog ka pa. Nasaan tayo? nasa food restaurant kami, guys. Hi vlog. Hi, vlog! Ito yung pinaka-most ng mga Muslim dito sa Qatar. Muslim! Di ba niya alam sabi niya? This is Mos! Mos na! What did you tell?
Ito yung Muske. ang pinaka-mo, sana. Pinaka ano ng Qatar, sabi ko. This is the souk. Sukwakif. Most. Hello. Kumusta sa aming mga pamilya? Shout out po dyan. Po kay Borden. Ha? Oh, shout out. Shout out. Come on. Picture, shout out. Kumusta, shout out? Shout out. Shout out sa pamilya ko dyan. Nawawala na po kami dito. 1, 2, 3. Dinadito tayo sa Sukwakif, kung saan makikita nyo yung pinakamaraming tao dito. Friday kasi. So, anong ibig sabihin ng Sukwakif? Sukwakif. Okay, ito po yung pinakamatandang pasyalan dito. Yeah, this is the oldest market. Ang Market. ibig sabihin ng Sukwakif ay standing market. Ito yung divisoria sa atin. Ayan, thank At papunta tayo ngayon sa pinagmamalaki kong town snail. Friday ngayon kasi maraming tao. Weekend. Weekend ngayon. Ano usually yung day off dito? Friday and Saturday. Pero Friday talaga. At saka makikita nyo maraming tao sa mga pasyalan. Binibenta nila. Ayan. Mga binibenta nila. Yung mga antique ng Qatar. Antique jewelry, antique na kagamitan. Mga souvenir din. May camel dito, guys. Ito, oh. So guys, ito yung the thumbs up na monument dito sa may Sukwakif. So, French daw yung gumawa and it is called Le Pons. So, ayan, it symbolizes the Qatari culture. Sobrang madaming mga tindahan dito. Ito yung masarap na tamas. Isa kayo? So guys, ito na kami ngayon. Ayun yung mga pinsan ko sa likod. Ano? Turkish ice cream. Siko? Videoan niya. Ayan, so may Turkish ice cream daw dito. Actually, different culture rin nandito. Ayan. This is the Sukwakif. Sige, vlogger. Ngayon lang ako nakapunta dito. Anong ibig... Hello guys, nandito tayo sa Misharef Downtown. Makikita ninyo yung mga malalakiang building dito. Parang condominium building. Hello guys, ito yung pinakamahabang escalator sa buong Qatar. Mini train niya, ini na, diba? Tram. Tram. Ayan. Dito tumadaan yung mga tram. Parang sinakay natin si Brad. Hi guys, good morning. So, it's currently around 9:26 in the morning. So, nagising ako ng mga 7. Naghilata lang, nanood, and then nakausap ko yung parents ko. But anyway, so my agenda for today, 12 o'clock pala yung aking check-out, tapos 9 p.m. pa yung aking flight. Ganun ba rin yung sinusuot ko since mamaya pa ako maliligo. But anyway, ito yung view ko from the outside. So, ayan siya. Sobrang lapit ko lang dito sa Sukwakif kasi nga maraming kainan pagkagabi at saka lively naman siya, and then bilihan nga ng gold kasi yun nga yung main purpose ko para makapag-invest ako ng gold. So ito nga pala yung aking hotel, that's the King's Gate Hotel. Nabook ko siya ng mga around siguro
mga 3,000 to 4,000 pesos. 2 nights na yon. Tapos kung makita nyo kasi, ito na yung yung Souk Waqif. So yun yung mga bilihan ng gold. Diyan kami naglakad kagabi. Tapos dito yung pinagbilhan ko ng gold kahapon. So try ko lang maglakad, tapos mag-i-inquire na din ako. Actually, sobrang live din ito kapag kagabi, especially kapag Friday or Saturday. So guys, nandito ako ngayon sa mga bilihan ng gold. So meron iba't ibang mga stores dito. Kunwari yan yung Aisha, dyan ako bumili dati. Tapos meron pa iba't ibang mga stores din dito. Actually, yung gold is fixed price, pero yung magkakatalo ka lang talaga doon sa making charge at saka doon sa discount na binibigay sa'yo. So maganda ding may suki ka, kaya lang kasi kapag naghahabol sila ng sales. Kunwari kahapon is nandun kami sa Aisha. Pero ang catch kasi doon sa Aisha is hindi niya kami binigyan ng discount. I guess pa siya, nagsisales, kumukota pa siya. But anyway, meron din dito na parang senyorita. Ayan yung senyorita. May mga Pinoy din na actually sales. Yung sales lady doon is parang Pinoy. Pero mahal din kasi yung offer nila. So meron din pala dito para mga divisoria guys. So ayan yung mga sinusuot nila dito. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love So me, guys, love me, love from me? DECC, ayan, pupunta ako ng Mesheret, tapos ito yung kabila naman niya. Ito lang siya actually. This is the platform to board the train. So yun yung platform and papunta tayo ng airport. So 11 minutes pa pala siya. Love me, love me, So love me. actually, Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. hindi tayo iba't ibang klase, pero may sinasay lang sa Jollibee. So, tingnan natin yung Jollibee Qatar dito and tingnan natin. Starstruck, but haters got some indecisive. I'm over fighting. I just can't wake up cold and see. Hi guys, so kumain na tayo. Nag-order lang ako dito ng Super Meal A. So meron siyang 1-piece chicken joy, 1 burger steak, half spaghetti, rice, small gravy, and regular Sprite. So diet ako, no guys? And then anyway, for 24 reals siya. So around 300 pesos, plus pesos. Anyway, let's crave. Mayroon silang spicy dito na gusto ko sanang tikman pero medyo matagal daw. So ang ginawa ko is yung regular na lang. So this is the spaghetti. Ayan, tsaka yung chicken. Regular size, hindi siya kagaya nung nasa Europe din. Tapos meron din dito burger steak and rice. So, madami na to, no guys? So, ito, pakita ko lang sa inyo yung mukha niya. Ayan siya. So, we have the spaghetti and then yung burger steak. Kain na tayo guys, bon appetit. Tapos manonood lang dito ako ng mga YouTube. Actually, nag-search din pala ako ng mga fun facts about Qatar. So the general facts is that the capital of Qatar is Doha. Ang currency nila dito is Qatari Riyal. Official language nila is Arabic. And then yung government nila dito is absolute monarchy. So hamad ata yung mga king and prince nila dito. Ayan. Sobrang mahangin guys. It's windy dito sa may Doha ngayon. But anyway, so yung araw ko is pumunta lang ako doon sa may outlet center. Trinay kong bumili ng kahit ano. Pero unfortunately, wala din ako nakita. So yun nga, mga local products yung binibenta nila or local brands which I'm not familiar to. Pero may good deals din naman. Mga suitcases, ganyan. Tapos after nun, nag-Villaggio Mall lang ako. Kumain ako doon ng Jollibee which is very familiar yung lasa doon sa ating Pilipinas. Kasi sa Milan,
or sa Spain, hindi siya masyadong kagaya. But dito, medyo kagaya niya. And then after nun, pumunta pa ako sa isang mall. The D-Gate Mall. Wala naman ako masyado nakita doon or nabili. Ang hinahanap ko talaga guys is yung Kunafa or yung Fix-It na chocolate. Unfortunately, wala. So, pero nakita ko sa TikTok na meron sila sa Monoprix. Nung pumunta ako dito sa Monoprix dito, malapit din sa Sukwakif, is wala naman pala talaga yung Fix-It. Or hindi lang ako sure. Pero wala akong nakita. So ayan guys, ito yung mga restaurants dito. Actually, kagabi, nasa labas sila kumakain. Hindi ko sure kung paano nila nakakayanan yung init. Pero ito yung tourist place actually. Very open. Not sure kung pwedeng uminom dito kasi pwede naman atang uminom sa mga bars, ganyan. Pero hindi na kami pumunta. And gabi na din kasi kahapon. Tapos, hindi din ako makapag-film kagabi kasi nga baka restricted or ayaw nilang pa-video. So, ngayong araw na lang.